Hinamak na manugang. Kabanata 76. Ayaw tanggapin ni Alex Dixon ang pera mula sa Chin family, kaya tumanggi siya. Tumulong lang ako sa pagtitig, pero wala akong nagawa. Pakibalik ang pulang pakete mo. Ito ang tuntunin. Karapat-dapat ka sa pulang pakete, mabilis na sabi ng matandang Zhang. Umiling si Alex Dixon. Wala lang. At saka, maituturing kaming magkaibigan ni Miss Chin. Hindi ko kailangan ang pulang paketeng ito. Bagamat wala siyang gaanong relasyon kay Chin Yue, kaibigan pa rin siya ni Su Chingcheng. Sa pagsasalita tungkol sa 5 milyon lamang, hindi ito inilagay ni Alex Dixon sa kanyang mga mata. Tehim na ikinulong ni Chin Yue ang kanyang mga labi at naisip sa kanyang puso, bakit niya nasabi iyon? Para bang nagmamakaawa siyang makipagkaibigan kay Alex Dixon. Ibinuko ni Albert Lewes na nasa gilid ang kanyang bibig at may gustong sabihin ngunit binawi ang kanyang mga sinasabi. Kahit na nakakatukso ang 5 milyon, hindi siya sakim na tao. Ayaw niyang sabihin ng iba na matako si Lewes family. Bukod dito, ito ay isang bagay na para kay Alex Dixon. May karapatan siyang harapin ito. Napakunot ang noo ni Chin Yue nang makita niya si Alex Dixon na nagpupumilit na hindi ito tanggapin. Sinabi niya, ito ang iyong gantimpala. Laging ganito sa antigong mundo. Umiling pa rin si Alex Dixon at sinabing, dahil walang balak ang Chin family na i-auction itong Isol Jade, hindi ko dapat tanggapin ang perang ito. Hindi ko kukunin ang pera na nararapat sa akin, ngunit ang pera na hindi ko dapat natanggap. I don't want a single cent. Ang kanyang mga salita ay matatag at matatag. Natahimik ang paligid. Noong una, lahat sila ay naiinggit kay Alex Dixon sa pagkuha ng 5 milyong yuan, ngunit ngayon nakita nilang hindi siya kumukuha ng kahit isang sentimo, hindi nila maiwasang makaramdam ng paggalang sa kanya. Bumantong hininga ang matandang Zhang at sinabing, Mr. Dixon, ako ay nasa antigong bilog sa loob ng maraming taon, at nakaharap ko na ang hindi mabilang sa mga tao. Ngayon, nararamdaman ko na maraming manlalaro ang iniisip lamang nila ay matikas. Sa katunayan, sila ay puno pa rin ng mga kabastusan. Kapag bumuka ang bibig, nakatingin sila sa pera. Ang mga bagay na walang halaga ay kakaunti ang mga taong handang kolektahin ito. Mr. Dixon, may ugali kang Panginoon. Hinahangaan kita. Inaamin ko na mababa ako, sa iyo. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang mga kamay kay Alex Dixon. Puno ng paggalang ang ekspresyon niya. Nang makita nila ang matandang Zhang na kumilos sa ganoong paraan, ang mga tao sa paligid ay nakaramdam ng matinding paggalang kay Alex Dixon, at lalo nilang hinangaan ang kanyang karakter. Kung ibang tao ang naruroon, marahil walang sinumang hindi maaaring tanggapin ang 5 milyon sa lugar. Saglit na nag-alinlangan si Chin Yue bago siya ngumiti at sinabi, dahil ayaw mong tanggapin itong 5 milyon, bakit hindi natin ito ipagpalit sa isang kompromiso? Mahilig si Tio Lewes ng mga antik, kaya't hihilingin natin sa kanya na pumili ng isang bagay na gusto niya sa treasure house ng Chin family. Kahit ano pa iyon, hanggat gusto ni Uncle Lewes, iaalok ito ng treasure house sa kanya gamit ang 2 kamay. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Noong una ay ayaw niyang tumanggap ng anuman at may kinalaman sa pamilya Chin, ngunit sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi niya tatanggapin ang regalo, natatakot siyang patuloy siyang guluhin ni Chin Yue. Si Albert Lewes ay isang antique enthusiast, ngunit kapos siya sa pera. Either hindi niya kaya, o bumili siya ng peke. Pinapili niya ito ng antique na gusto niya. Una, gusto niyang matugunan ang panghabang buhay na hiling ng biyenan, at pangalawa, gusto niyang tulungan ang Chin family na mapanatili ang reputasyon nito. Ayaw niyang sabihin ng iba na nilabag ang mga patakaran. Nang maisip ito ni Alex Dixon, tumangulang siya. Ipinahayag din ng matandang Zhang ang kanyang pagsang-ayon. Agad niyang pinapili si Albert Lewes kung ano ang gusto niya. Ang mga nakapaligid na tao ay nagbuntong hininga ng paghanga, at lahat sila ay nagsitinginan ng inggit kay Albert Lewes. Sa pagsasalita tungkol sa treasure house, ito ay isang pangunahing tindahan sa Jinling City. Ang mga antigong bagay na nakaimbak sa bahay ay lahat ay mataas ang kalidad. May mga antig pa na hindi nakikita sa labas ng mundo. Ang halaga ng marami sa mga bagay ay lumampas sa 5 milyon.
Ang korona lang ng reyna na iyon ay maaaring ibenta sa ibang bansa ng hindi bababa sa 60 milyon. Kung saan, kumikita pa rin si Alex Dixon. Pwede ba talaga akong pumili? Nawala ang isip ni Albert Lewes. Matagal siyang bumalik sa katinoan. Sa sobrang tuwa niya ay namula ang mukha niya. Maaari kang pumili ng kahit anong gusto mo. Umiti si Chin Yue at tumango at inutusan ang dalawang babaeng attendant na personal siyang samahan. Paano ko magagawa yon? Sinabi ni Albert Lewes na siya ay napahiya, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng ligaw na kagalakan. Wala siyang libangan sa buhay niya, at napakawalang kwenta niya sa bahay. Ang tanging interes niya ay antigo, ngunit hindi niya ito kayang bayaran. Ang mapili ang sinuman sa mga ito sa mga nagtatanong ng mga antigong tindahan sa Jinling City ang hinihiling niya sa kanyang buhay. Umiti din si Alex Dixon at sinabing, "Dad, you can go and choose one." Namula ang mukha ni Albert Lewes. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting hiya, hindi niya napigilan ang pagmamahal niya sa mga antik. Umiti siya at naglakad papasok ng room. Mabilis na sumunod sa kanya ang isang grupo ng mga taong nanunood ng palabas, sinusubukang gumawa ng plano para sa kanya. Ang Imperial Jade Seal na iyon mula sa Song Dynasty ay hindi masama. Ginamit ito ng Sect Lead Sung. Ito ay 1 milyon na hindi bababa sa 30. Huwag mong kunin ang Imperial Jade Seal. Dapat mong kunin ang Tang Dynasty Heaven Pearl na iyon. Iyon ay isang pagpupugay na ibinigay kay Emperor Wu ng Western Regions. Maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 40 milyon. Iyon siguro ang larawang ibinigay sa kanya ng painting Saint Wu Daozi Zhongkoi. Ito lang ang nag-iisa sa mundo. Ang mga tao ay patuloy na sumisigaw at sumisigaw, na hinihimok si Albert Lewes na pumili ng pinakamahal. Sa gitna ng ingay, naglakad si Albert Lewes patungo sa isang puno ng pear blossom sa tabi ng dingding. Kinakabahan niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay at nag-aalangan na nagtanong, "Can this one work?" Itong isa. Ang matandang Zhang ay natigilan at naglakad na may malalaking hakbang. Mukha siyang nagulat at nagtanong ng walang katiyakan, "Elder Lewes, gusto mo ba talaga ito?" Tumango si Albert Lewes. Nagkatinginan ang karamihan. Walang inaasahan na pipiliin ni Albert Lewes ang item na ito. Isa lang itong white jade board. Kahit na ang board ay puti at napakaganda, at ito ay isang mahalagang bagay na ipinagkaloob dito ng Great Monk Xuanzang, mayroon lamang itong tabla, ngunit wala itong katugmang piraso. Kaya, sa mga tuntunin ng halaga, ito ay hindi hihigit sa 500,000. Gayunpaman, dahil nagpasya si Albert Lewes sa board na ito, walang choice si Chin Yue kundi hayaan ang babaeng attendant na kunin ang board at ibigay ito sa kanya. Nang makuha niya ang jade chessboard, tuwang-tuwa si Albert Lewes at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang mga kamay. Nataranta ang lahat ng naruroon. Ang ilan ay umiling at bumuntong hininga. May mga nagsabing hindi alam ni Albert Lewes kung ano iyon, ngunit si Alex Dixon lang ang nakaintindi kung bakit ito pinili ni Albert Lewes. Noong nakaraang pagkakataon, dumating ang Pavilion Master mula sa Treasure Pavilion upang humingi ng tawad at binigyan siya ng 2 garapon ng mga antigong piraso ng chess. Walang chessboard. Ngayon, maaari na siyang gumawa ng isang set ng mga piraso ng chess. Ang kanyang halaga ay tumataas. Paminsan-minsan ay nakita ni Alex Dixon sa balita na ang isang set ng agate jade chess na ginamit ni Emperor Xuanzong ng Tang at Consort Yang ay may presyong 50 milyon sa isang internasyonal na auction. Mas kahanga-hanga ang set ng chess ni Albert Lewes. Ang jade chess ay ang treasured item ni Great Monk Xuanzang. Hindi lamang ito personal na ginawa ng Great Monk Xuanzang, ngunit ito ay inalagaan din sa harap ng Buddha sa mahabang panahon. Ito ay kinulayan ng kapangyarihan ng Budismo at naging isang salamangka ng evil warding. Mayroon lamang isang set nito sa mundo, at malamang na hindi ito higit sa 100 milyon. Gayunpaman, alam ni Alex Dixon na tiyak na hindi naiintindihan ni Albert Lewes kung gaano kahalaga ang jade chess na ito. Mga antigo at chess lang ang nagustuhan ng biyenan. Sa makatuwid, hindi niya ito itinuro. Ang kaligayahan at kaligayahan ay mahirap bilhin ng pera. Higit pa rito, si Albert Lewes ay hindi isang taong mahilig sa pera.
Habang masayang hawak ni Albert Lewis ang chessboard, biglang sumimangot si Alex Dixon at naglakad pasulong para sabihin, "Dad, pwede ko bang makita ang chessboard?" Mukhang may problema. Anong mali? Natigilan si Albert Lewis. Mabilis niyang iniabot ang chessboard kay Alex Dixon. Nagmamadali ding lumapit si matandang Zhang. Siya ang tumingin sa lahat ng bagay kay Jai. Kung may nangyaring mali, hindi ba ibig sabihin ay sinira niya ang sarili niyang signboard? Sa dami ng tao, maingat na binaligtad ni Alex Dixon ang chessboard at pinindot ito. Sa mahinang tunog, lumitaw ang isang lihim na kompartimento na kasing laki ng kahon ng sabon sa ilalim ng jade chessboard. Nagulat si matandang Zhang. May secret compartment talaga sa chessboard. Hindi ko napansin. Abangan ang susunod na kabanata.